yung binabanggit dito sa post nyo, sinasabi nyo, ang Pangulong Marcos Jr. ang posibleng mag-iwan ng pinakamalaking drop sa GDP growth. Para lang po sa mga nakikinig at nanonood sa atin, mabilis sa paliwanag lang ano yung GDP para po maintindihan nila at kung bakit si Pangulong Marcos Jr. compared dun sa mga naunang presidente, ang posibleng mag-iwan nga nitong pinakamalaking drop sa GDP growth natin mula po na magsimula siya sa kanyang termino. Okay. Yung karaniwang ginagamit ng gobyerno para sukatin ang paglago ng ekonomiya ay yung tinatawag na GDP. Sinusukat nito yung halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na bibili sa isang taon. Sa ganong klaseng pagsusuma, hindi kami sang-ayon na pag-unlad yan, pero sa ganong klaseng pagsusuma, si Pangulong Aquino, si Pinoy, pumasok siya 7.3%, bumaba ng about 1 percentage point to 6.3 nung nagtapos siya. Si Pangulong Duterte, kahit na tumama yung pandemya, pumasok siya, may 7.1% growth siya, umalis siya 5.3%. Pero ang grabe talaga dito kay Pangulong Marcos, 7.6% ang namana niyang growth. Sa kasalukuyang estimate ngayon, 4% na lang. So yung 3.6 percentage point na pagbagsak, yan ay pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang administrasyon sa at least sa nakaraang 3 administrasyon. At hindi pa nga tapos yung termino ni Pangulong Marcos. So even as it is right now, even yung sa official na tansya ng gobyerno na 4% growth lamang sa dati ng taon, pinakamalaking pagbagsak na paghina ng ekonomiya sa ilalim ni Pangulong Marcos. At tingin namin, hindi pwedeng sisihin yan sa oil price shock o sa corruption kasi nasa kami naman yan ng gobyerno kung paano gagamitin halimbawa yung 7 trillion pesos. Kung gamitin man ng wasto, kung lakihan pa yung paggastos ng gobyerno batay sa pagsisingil ng tamang buwis, lalo na sa mga may kaya, mas mahigit pa sana yung paglago ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang administrasyon. So sa madaling salita, pagpasok niya, mataas yung ekonomiya, siya ang presidente na bago po matapos yung termino, siya yung may pinakamababang GDP growth. Sabi niyo hindi pwede isisi sa oil shock. So ano pong factors nito? Saan natin po pwedeng isisi ito? Well, sa pangkalahatan, may dalawa naman salik sa pagbagsak ng ekonomiya. Una, may pangkalahatang salik, yung mahabang kapabayaan, mahabang panahon na pinabayaan ng agrikultura at Pilipinong industriya. So parang force of gravity yan, nakahatak pababa yan. Pero, bagamat may ganong klaseng pangmatagalang hatak pababa doon sa ekonomiya dahil sa kapabayaan sa pagsuporta sa agriculture industriya, may kagyat na epekto syempre yung corruption, yung flood control scandals, at yung nangyari sa gitnang silangan. Pero para sa amin, kung meron kang halimbawa 7.5 trillion pesos sa isang taon, sapat yan na imobilisa mo para iangat yung ekonomiya. So yung pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Marcos ngayon sa lahat ng kapangyarihan, otoridad, rekurso na meron ng pamahalaan, dahil hindi naman talaga binigyan pansin yung pag-angat ng agrikultura industriya. At sa totoo lang, kahit na may issue about may pasabog siya noong nakarang taon sa mahiya naman kayo, hindi naman yung nirehanda yung pork barrel yung Office of the President at yung Secretary of Budget and Management, sila man nasa pinakatuktok ng pork barrel system, nakalusot sila. So para sa amin, yung main accountability ni Pangulo Marcos, yes, andun yung long-term na problema, pero nasa poder ka, may hawak ng trillion-trillion piso, nasa iyong kapangyarihan na iwasto yung matagalan ng problema, kung papanatilihin mo yung pagprotekta sa pork barrel system, whether sa House of Representatives o sa Senado o sa sariling mga ahensya na hawak niya, part siya ng problema doon. Di niya na ito mahahabol bago po siya umalis ng termino? Pwede pa naman. Oo. Yung tawa ni Sir Sunny nung tinanong ko yun, ano? Baka pwede niya pahabulin in 2 years. Kaya pa po ba yun? It's never too late. Napakamapangyarihan ng presidente. In the same way na kaya niya immobiliza yung kanyang rekurso para harangin ang impeachment complaint sa House of Representatives, in the same way na sigurado pinapagalaw niya ang kanyang mga galamay dito sa darating na impeachment trial, may poder naman siya. So ang punto dyan, yung hawak mo halimbawa ng pambansang budget, kung babalik sa pinag-usapan natin, yung 7.2 trillion na budget ngayon, nasa kamay niya yun Executive's President's budget ang isisumite sa Kongreso pagbukas ng SONA. So para sa amin, ang tanong, hindi pwede sabihin wala akong magagawa, minano ko to dahil sa external salik. Meron ko ng 7.2 trillion pesos yan, paano mo gagamitin yan? At sigurado kami, nandiyan pa rin ng pork barrel, lalo na
yung pagbagsak ng kanyang mga performance ratings, 'di ba? Record low na para sa kanya. Sigurado ang tanong niya ngayon, paano preservehin yung kanyang poder, yung kanyang pamilya sa susunod na administrasyon. Pero yun ba yung dapat ginagawa ng presidente? Para sa amin, yung presidente, yung poder ng Malacanang, yung malaking trilyon-trilyon pisong budget, sana ginagamit para sa interes ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung pagsalba ng sarili or pagprotekta ng iyong poder pagkatapos sa susunod na administrasyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.